sa ating Panginoon at magandang tanghali po sa inyo lahat. At saka po, happy 8th anniversary po sa ating lokal. Ay, sa ating lokal, sorry po. Naano na ako sa iglesia. Baguhan lang. Same lang din po. Sorry. Sabi ko po kagabi, o nung isang araw pa, sabi ko, hindi ako gagawa o hindi ako susulat ng aking sasabihin. Kumbaga impromptu. Pero po kagabi po, hindi po ako nakatulog hanggang alas 2 na o alas 3 na ng umaga. So naisipan ko po na sumulat at nawa hindi po ako iiyak ulit. Sa araw na ito ay muli tayo pinabuklod na magkakapatid sa pananampalataya na isa lamang po ang ating layunin, kundi ang papurihin, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan ang ating Amang nasa langit. Sabi niya nga po, kakaunti lang ang bilang nyo, kayo ang aking tinawag at nakikilalang mga tupa at ang pastol ay ating Panginoong Hesukristo na anak ng ating Amang nasa langit. Tayo po ang mga tupa na kanyang binabanggit sa akin pong pagkaintindi. Na alam ko po na darating po ang mga araw na marami pa rin po siyang tatawagin na mga tupa at kanyang tatawagin ng mga tupa. July 28, 2024, nang una ako nakipagpulong na ginanap sa bahay nila Hermana Irene Patio. At unang beses kong umalis sa bahay na mag-isa, na naglakbay na medyo malayo, para po sa akin malayo kasi po, ang route ko lang po, bahay, trabaho, simbahan. Ang bahay ko po ay walking distance lang po sa mga trabaho ko at saka po sa simbahan o kapilya. Pero po, di ko po ininda na maligaw. Pero dahil po sa kagustuhan ko makipagpulong at makinig na banal na aral at dinala po ang aking mga paa sa lugar na iyon. Sumunod na linggo sa Edmonton na lalong malayo po para sa akin. Nagkita po kami ni Hermana Malu para may kasama ako dahil di po ako nakakarating sa lugar na malalayo. Takot po ako na sumakay sa mga train dahil hindi nga po ako sanay dahil nagbabas lang po ako at lakad. At sa pag-uwi, nahihilo po ako dahil po sa train at di ako gaano makahinga para ako sinasakal. Nauubusan ako ng hangin kasi po, hindi po ako sanay na mag-train. Sabi ko nga po kay Hermana Malu habang sinasabi niya kung anong line kami sasakay at kung saan kami bababa at lilipat ng overground from underground at medyo malayo ng konti ang lalakarin. Sagot ko po sa kanya, ay nako, kung ako lang mag-isa, ako ay maliligaw. Pero along the way naman po, ay tinatadaan ko po kung ano ang line kami sa sumakay at bumaba, sumakay uli, at ang road na aming nilakad papunta sa sentro. Hanggang sa sumunod na linggo, takot man ako mag-isa magbiyahe, nagpunta po ako mag-isa. Di ako nag-message kay Hermana Malu, pero tinawag niya po ako kung saan kami makikita para masabay niya po ako. Ang sagot ko po sa kanya, sis, okay lang ako, pupunta ako mag-isa. Haharapin ko ang takot ko na magbiyahe mag-isa para sa susunod
ay alam ko na ang pupuntahan ko. So nangyari po yun. Nakakapunta na po ako sa Edmonton ng mag-isa at nakakauwi na rin po ako na mag-isa. Nagpe-pray po ako bago umalis ng bahay. Sabi ko, Ama, makikipagpulong ako at mag-isa akong pupunta. Kayo po ang manguna at ihatid ang aking mga paa sa sentro na kung saan ay makikinig ng iyong banal na salita at tagubilin. Kapag ako'y naligaw, ay uuwi na lang ako. Para bang sounds na nakipag-negotiate po ako sa kanya. Habang ako ang nagbibiyahe, napansin ko po sa sarili ko na wala akong kaba. Hindi po ako natakot. Hindi ko po inisip na ako'y maliligaw. Na para bang alam ko na ang lugar na pupuntahan ko. At na lumabas na ako ng overground at naglakad na sa high street, para akong sirang nagsasalita na mag-isa at may kumpas pa po ng aking kamay. Nasabi ko, lumabas kami ng tren dito, yun tapos di kami kumurba at tumawid na sa daan, dire-diretso lang hanggang sa unang bus. Sa kabilang daan at unang street, ako'y pumasok. Tapos makikita ko na yung another street, which is the Felix Stowe Street. So tuwang-tuwa po ako. Sabi ko, ay, eto na. Sabi ko. Tapos, hinanap ko po ang number 46. Hanggang sa makita ko yung gate ng pintuan nila. Tuwan-tuwa ako. Lalo nang pagbuksan ako ng pintuan ni Hermano JJ. Sabi ko sa kanya, yes, sabi ko po, na may action pa. Yes, I made it, sabi ko. I'm very proud of myself. Pinapit ko pa po ang aking balikat. Kasi nga po, proud na proud talaga ako. At ang aga-aga ko pa po nakarating. Thank you po Lord, sabi ko pa. Nakarating ako hanggang sa loob, ay ang ingay-ingay ko nagkukwento na para akong batang paulit-ulit na kinukwento ang aking munting paglalakbay papunta sa sentro o sa bahay po nila. At ngayon ay unang anniversary ko dito. Although na mahigit pa lang ako isang buwan na nagpipagpulong, sabi niya, nakikilala ko ang aking mga tupa at sila ay nakikilala ko. Alam ko sa puso't isip ko na ako'y kanyang pinili at tinawag na maging kanyang tupa sa kanyang kawan. Binabalik ko po uli ang aking papurihan sa ating Panginoon at muli po, happy 8 years anniversary sa atin lahat. Salamat po. Naitawid din. Maraming salamat po sa ating magulang sa kanyang napaka-inspired na message sa ating lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ang kanyang magulang ay isang espiritista, ang kanyang ina, isang korindera po. Kaya nga, hindi po mawala sa kanya ang salita ng Panginoong Diyos sapagkat sa mga kanyang mga ninuno ay sila'y tapat na sumusunod sa harapan ng Panginoong Diyos. Napaka sarap po pakinggan. Sabi nga niya, bago pa lang siya dito sa ating samahan, ngunit ramdam niya kung ano po ang iniatan na tungkulin sa kanya ng Panginoong Diyos. Tunay ngang mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay hindi niya po tayo pababayaan kailanman. Ngayon, ating pakinggan naman ang ating hermana Rachel Fontanilla sa kanyang mensahe.